So yun, good morning mga katakbon chicks. So ito na naman tayo. Today is my day off. So rides tayo ngayon. Bali malapit lang tayo kasi bukas morning shift tayo. Medyo traffic na kasi tanghali na tayo lumabas. Ang plano ko talaga kanina is 6 alis na ako pero 7 na. At least 'di ba? Wala naman naghihintay sa atin. Kaya minsan mas masarap yung solo rides ka lang o kaya saktong may back ride ka lang, 'di ba? Bale, punta tayo sa Windmill Pelilia Farm. Doon tayo. Well, hindi pa ako nakakapunta doon kahit nang ang dalas-dalas ito sa Tanay Rizal. Hindi pa talaga. Pero ang dami nagsabi maganda ra doon. So tara, check natin. So dito tayo nagsimula sa Pasig. Bali, 1.5 hour nandun na tayo. Tapos tamang kape tayo. After magkape, picture tayo doon, mag-drone. Yung pa gusto ko doon mag-drone kasi windmill yun, di ba? Ang alam ko lang kasing lugar na may windmill sa Ilocos Norte at grabe, napaka-amazing ng windmill doon. As in, walang tindahan doon, walang resort, pero windmill lang pati yung dagat. Ay grabe, tas pinong buhangin, may black sand, may white sand. Pero grabe, panalo, ang ganda, sobrang plain pero hindi ko lubos maiisip na nandun ako sa ganung kagandang lugar. Diyan yan sa Ilocos Norte, yan. Meron akong picture dyan, makikita nyo. So, yun lang, dito tayo sa, galing Pasig. 1.5 hour nandun na tayo. So, ride safe sa atin, Tuesday ngayon. Bali wala tayo masyadong kasama sa madadaanan, konti lang, mga papasok lang na estudyante at papasok lang na sa mga office. So yan, mamaya tayo magkwentuhan. Lagpasan muna natin itong mga traffic na to. Ride safe sa atin. So ito mga katakbon chicks, nandito tayo ngayon sa Taytay. Yan. Dito sa Taytay, ito lang naman yung kilala na bentahan ng mga wholesale na damit, sapatos. Dito kasi bagsakan ng murang tela at dito gumagawa na rin dito na rin nagtatayo yan. Nakita mo si kuya. Karamihan sa mga nagbebenta sa online, dito galing yun kasi wholesale magbenta yung mga nagtitinda dito. Kahit ako dito na ako bumibili ng damit, saka mura lang. Ito yung Taytay na tinatawag yan. Medyo traffic lang talaga dito pag patak ng alas 9, alas 8, alas 10, kahit hapon. Lalo ngayon, December, papasok ang December, traffic dyan. Ito yung Taytay sa mga hindi po nakakaalam, pero hindi na ako para pumasok dyan. So napakaraming bilihan ng damit dito. Mali pala ako, dito pala ako. Yeah. Tapos sobrang mura pa. Ayan, mali pala yung nasa ano ko, hindi ko nasundan. Daldal kasi tayo ng daldal. Yan, dito tayo. So sa mga nagtatanong ko sa yung Taytay, dito lang po yun, malapit sa Kainta. In fairness walang ngayon, di masyadong traffic. Moving tayo. Mabilis din ang takbo. So yun lang, ride safe sa atin. Pa-Antipolo na tayo nito kung di ako nagkakamali. So ito na mga katakbon chicks, Antipolo tayo. Itong dinadaanan natin, ito yung tinatawag na Tikling. So kaya ko to alam kasi nung bata ako, nag-aalay lakad ako mula Mandaluyong hanggang Antipolo. So alis kami ng alas 8, makakarating kami ng Antipolo mga alas 2. Una kasama ko dyan mga tropa ko. Katagalan mga kaklase ko na hanggang ngayon mga tropa ko pa din. Shout out sa kanila. Kahit sila mismo hindi nila alam magiging vloggers tayo. Napakahaba nito itong Tikling na to. Alam ko 12 to 12 sa pagkakatanda ko. Tagal ko na kasi hindi nag-aalilakad mga katakbon chicks. Simula nung naging player ako, naging athlete ako, di na ako nakaganito. Kasi nga
Pag athlete ka, pag holiday, walang holiday. Pag ang training sa amin, walang holiday. Pag athlete ka. Lalo na second of the famous yung ano namin, yung event ko, volleyball player ako dati. Eh yung school namin maraming sinasaliang competition, kaya yun. Lagi kaming training kahit holiday. Sinasamantala ng mga coach yan. Siyempre, para mag-improve yung player. Ayan o, imagine mo, naglalakad ako dito. Tsaka ano yan, may station to eh. Ngayon, wala dito yung mga ano, nilalagyan nila ng argo-argo yan. Station yan, tapos nakapaan lang ako noon, sobra. Yung mga tindahan na yan, lahat yan, may yung mga gilid-gilid na yan, lahat yan may ano, may tindahan. Ultimo CR, meron silang ino-offer. Grabe, pinagkakitaan nila yung alay-lakad. Kasi syempre alam nila kakailanganin din ng mga nag-aalay-lakad yun. Ayan, yun yung sinasabi kong arko. Ito, diyan. 12 na ganyan yan eh, kundi ako nagkakamali. Matadaanan din natin yung simbahan ng Antipolo at doon ako nagpa-bless ng motor. Nung nakaraang 2 years. 2 years ago, yun. Sa mga may bagong motor, dito maganda magpa-bless sa simbahan ng Antipolo. Talagang ano sila, nag-entertain. Wala pong bayad magpa-bless, pero tawag dito, donasyon lang. So, ikaw na bahala doon. Ayun o, tayo na sa Antipolo. O, diba? Under the sea, wow! Dadaan natin, mamaya pakita ko sa inyo. Hindi natin nadaanan yung simbahan ng Antipolo. Etong dinadaanan natin ngayon, ano to, tawag dito, zigzag road, as in kantong-kanto to. Ano bang pangalan ng lugar na to? Barangay, may harap ng puno. Hindi natin mabasa. Ito yung sinasabi kong kantong-kanto. So, as in, kung kurba sa ano, sa Marilaki, ito kurbang-kurba talaga, pero saglit lang naman to. Tsaka ito overlooking na rin dun taas nito eh. Ayun no, kita nyo yan no, kurbang-kurba oh. Hindi ubra yung bumabanking dito. Ayan, malaylay na rin natatanaw. Meron pang kurba yan, hindi pa yung natatapos. Tignan nyo. O, di ba? Hirap din mag-overtake dito pagka ganyan, no? Naman kurba, oh, exaggerated. Oh. Tapos meron ulit. Nakadaan na ako dito, pero ilang beses lang. Ang lagi kasing daan ko Marilaki pag upunta ako ng Tanay Rizal. Etong pupuntahan natin, dito tayo dinala kasi ito yung pinakamalapit na daan. Si Google Map kasi, bukod sa ilalayo ka niya sa traffic, sa pinakamalapit din, pero minsan mas kino-consider niya yung hindi traffic eh. Kaya dito niya tayo dinaan. Sa base sa experience ko sa kanya. Ayun na. Gando. Pwedeng huminto dyan, tapos mag-drone. Kaya lang mainit, wag na lang. Tsaka, gusto ko na magkape. Ano lang talaga, rides coffee lang talaga eh. Breakfast lang, breakfast rides. O, diba? Ayun, kurba na naman, Tsaka mahirap mag-drone dito kasi daming kable. Medyo may phobia na ako sa mga kable-kable na yan eh. Ayan kurba, Kaya kailangan gulong mo dito medyo makapit. Buti na lang naka-shi pa tayo. Ayan, let's go po. Grabe, para ako nagpe-PlayStation ng sa motor. Grabe sa kurba eh. Buti na lang di tayo nagbabangin, kung hindi bababa pa natin to.
Sa katulad ng lagi ko sinasabi, yung motor ko hindi pang bangi. Oh my god, mali tayo ng buwelo. Tama naman, kurba. Yun lang naman yung kurba doon. Tapos mamaya ulit. So, yun lang, ride safe sa atin. Pinakita ko lang sa inyo yung mga kanto-kanto dito. Ang ganda, oh. Grabe. Kung gusto nyo talaga ng hanging probinsya, dito yan, banda lang kayo ng Tanay, Marilaki. Hanging probinsya, nandito kasi tayong bundok dito eh. Dito ka pa makakita, pinakamalapit sa Metro Manila ito, Tanay Rizal. Lapit na tayo. Welcome to Morong, where education is first. Wow. Nasa Morong na tayo mga katakbon chicks. Konting kembot na lang, 40 minutes. Ganda, oh. Lawak. Grabe. Wala pa tayo sa destination natin, pero kita nyo naman, oh. Ganda-ganda ng mga natatanaw natin. Sana to? Ito na. Next ano natin? Ano na to? Wala na tayo sa Morong. Ano na yung next? We're living in Morong na daw sabi. Alam nyo dito guys, yung mga nagbibenta ng prutas na yan, mura yan. Maniwala kayo sa akin o sa hindi. Minsan na akong I love Baganbang Baras, tama ba? Basta yun na yun. Makikita rin natin sa arko yan. So yun, yung mga nagtitinda dyan sa gilid-gilid ng prutas, sobrang mura nyan. Maniwala kayo sa akin o sa hindi. Minsan na ako nakachempo dyan. Bali, plano ko nga after rides ko, kung dito ako dadaan, bibili ako ng ubas. Mura kasi ubas nila dito. Ang dami, parang yung 100 pesos ko. Halos mapuno na yung plastic. Ewan ko, tas seedless pa. Ay hindi siya matamis yung nabili ko. Tumamis na lang siya kasi ang tagal ko siyang nakain. Kasi nakatago sa ref, diba? Sa ilalim, di ko napansin. So, tumamis na lang siya doon. Pero nung unang tikim ko, that day na binili ko yon, medyo maasim-asim pa. Pero mura, as in mura talaga. Kumpara mo sa pag nasa Manila ka talaga, sa normal na palengke, syempre iba naman yung kalakaran doon, iba din yung kalakaran dito. Mas mura sa kanila. Ayun lang, shinare ko lang sa inyo yan. O yan o, yung mga ubos na yan, mura yan. Ayan, mamaya bili tayo dyan. Eto na mga katakbon chicks, nandito na tayo sa Pililya Rizal. Yan. Medyo marami pang dito, hindi tapos. Marami pang ginagawa na kalye. Kita nyo naman sa paligid ko, kaya ingat kayo pag dumaan kayo dito. Sa gilid-gilid halos lahat may hukay. Pililya na tayo mga katakbon chicks, mula dun sa arko na yon hanggang mismo dun sa destination natin. 30 minutes na lang. So konting kembot na lang at eto na, mararating na rin natin. Medyo tom goods na tayo mga katakbon chicks. Antok na rin. Aga natin nagising pero late pa rin tayo, di ba? Yan. Ito. Diyan ako dati bumili ng prutas. Yan, yung ubas na yan. Mura dyan. 50 yata kalahating kilo. Parang ganun yung pagkakatanda ko. Basta 100 pesos lang yung binayad ko sa kanya nun eh. Tapos marami na. As in, sobrang dami. Ilang araw din yun umabot din ng 14 days yun. Kasi hindi ko nga siya napansin nung una. May mga nagtitinda ng pakwan. Ano yung kat-kat ba tawag doon? Yung maliliit na orange. Para may Jollibee. Laguna, Hala-hala yan. Sa pagkakabasa ko imposible Jala yun.
Dito na tayo. Yun pala tandaan nyo. Pag malapit na kayo sa windmill. Ayun na yung windmill. Oh. Yun. Doon tayo pupunta. Teka, ako natin yung phone natin. Yan. Ayun yung windmill. Oh. Grabe, ang ganda. Taas yan. Dito medyo wala nang sasakyan. For sure yung mga dumadaan dito, windmill lang din yung pupuntahan. Bukod sa nadaanan lang, ganun. Sarap na ng hangin dito. Pataas na tayo mga katabon chicks. Pag ganito talagang mapuno, no, ang bango-bango ng hangin. Sabagay kasi, 'di ba, natatangay nila yung dumi. Medyo ingat lang din tayo dito. Zigzag road to mga katakbon chicks ha. Ayan o. Hindi pa ako nakakapunta rito pero nakita ko lang yung mapa. Ayan o. Tignan mo yung mapa ko. Diba? Zigzag road. Ingat tayo. Ingat. Bangin babagsakan natin dito mga katakbon chicks. Ay Diyos ko, yung mga aso pa. Sa pa yan. Sa mga nagkakos ng aksidente yung aso. Kaya hanggat kaya nating magpaubaya sa kanila pagtatay, paubayan nyo na, wag yung tuluyan, kawawa naman sila. Yun o, zigzag road to. Ay grabe, ang ganda. Sarap magpa-picture dyan o. Grabe, ang ganda pala dito. Panalo. Ganda rin ang daan. Kahit zigzag road siya, kung asfalto naman yung ganito, okay lang. Ingat na lang talaga tayo sa mga natin, nakakasalubong natin. Konti na lang mga katabon chicks. Eto mga katakbon chicks, habang papunta tayo dun sa dito sa Pilila, pagpasok mo na dito sa may pa-windmill, marami rin mga magagandang resto sa tabi na ang nila, pinaka agaw attention is yung view kasi mataas to eh. Overlooking na rin talaga. Tapos makakapal din yung fog na makikita mo. Ewan ko lang kung lalapit ba yung fog na yon, pero tanaw mo lang kumbaga. Pero ang kapal, sobrang kapal. So hindi lang windmill yung pwede mong puntahan dito sa Pilila. Meron ding mga kainan dito na pwedeng tambayan, masarap tambayan. Yan. Tapos dito rin may nagbebenta ng mga ganyang klaseng upuan, no. Yan yung pag magtatayo ka ng resort, di ba? So yun lang. Yun lang kasi napansin ko dito sa Pilila na to. Pero maganda. Sa totoo lang, ang lamig na ngayon. Sobrang lamig. And naka-riding jersey pa naman ako. Kasi malapit lang to sa amin. Wala pang 2 oras eh. Hindi ka expect na ganito kalamig. Ayan na, lapit na. Konting kembot na lang. Ultra Energy, welcome 54 MW Pilila Rizal Wind Farm. Ito na yan mga katakbon chicks. Wind Cafe, o diba? Last 3 minutes mga katakbon chicks, dito na tayo. Woo! Habang papalapit tayo dun sa sa windmill, papalaki siya ng papalaki. Ayun o. Ganda rin. Gusto niyo ba malaman kung paano yan ginawa? Manood kayo sa YouTube. Nakarating ako ng Ilocos Norte, dun sa windmill na yun. Na-amaze talaga ako paano kaya yun ginawa. Tapos nakita ko lang, ang lalaki pala ng truck na ginamit doon. Talagang buong buo yun. Grabe, ang galing. Dahan-dahan.
Private viewing. Santis. Alam ko dapat dun tayo. You know. Wind Cafe. Sarado sila sa Tuesday kasi ngayon eh. Putik yan. Baka mamaya wala tayong madatnan. Tayo. Last 1 minute. Woo! May mga parking lot dito. Parking for 2 wheels, 20 pesos, 'di ba? So, ayun pala. So, exit 'yun. Dito daw magpa-park. Nilalakad na lang po papunta doon. So, dito tayo magpa-park. Yan, may parking area naman sila. Kaya ate. Okay ko. Hatid tayo. So, ito na mga katakbong chicks. Bali, dun lang daw yung parking. 20 pesos lang naman. Not bad. Tapos, maglalakad tayo. Lakad lang daw talaga papunta rito. Yan, mga 1 minute. Dito ka na. Vena Energy. Alternergy, welcome. Lamig. Hindi pala malamig, mahangin. Sarap magpalipad ng drone tayo. Pero ano tayo? Palibot yan eh, oh. Palibot yung windmill, yun pa. So, tapos dito, maririnig mo talaga yung ikot ng windmill. Ang galing. Ganda, oh. Woo! Grabe, dinig na dinig mo yung ano, yung ikot niya. Yung ikot niya as in maririnig mo. Doon tayo papunta mamaya sa Santis. Yan. Pupuntahan natin yan. Mali pala tayo. Pero okay na rin ang galing tayo dito. Ando lumapit. Bangin na yan. Wow! Ang ganda naman dito, oh. Yun yung beauty. Tapos mamaya punta tayo doon sa may Santis. Ganda doon eh. Bali, yung gagawin ko, magpipicture-picture muna tayo. Tapos ikot ko kayo para makita nyo rin anong meron dito sa mga hindi pa nakakapunta katulad ko. Na ngayon lang. At least nagka-idea kayo, diba? So yun, ride safe pa rin sa atin. So ito mga katopon, kung sinabot tayo ng ulan. Pero alam ko hamog lang to. Hindi lang ito literal na yun. Parang bagyo or what. Hamog lang to kasi napakataas. Ayun o. Taas ng wind. Yan. Hamog lang yan. Lipas din yan. Dahil umulan, so bumaba yung ulap. Halos wala na tayong makita. Tignan nyo. Diba? Kanina makikita mo may bundok pa doon. Ngayon wala na. Natakpan na ng ulap. Ganda rito. Bukod sa maganda, ang ganda rin ang ambience. Tahimik lang, diba? Ewan ko lang pag weekend. Kasi pag weekend for sure maraming tao dito. So, ayun mga katakbong chicks, bali din na umuulan. Kita yan. Kita na rin natin yung bundok doon. Ayun yung mga windmill.
Yan. Hindi tayo pwede mag-drone dito kasi masyado malakas yung hangin, tsaka tingin ko bawal. Tapos, konti lang naman, although malaki tong lugar na to, pero konti lang yung pwede mong puntahan. I mean, maliit lang. Kasi may mga barikada yun, ayan. Diyan lang, hanggang dyan ka lang. Pero meron pa tayong second destination. Dito katabi lang, puntaan natin. Yung mas maganda doon. So, ito na mga katakbuhan chicks. Mababa tayo. Punta tayo sa Santis sa kabila lang. Kainan tayong shoma. Magkutom kasi. So, may mga kainan dito. Tapos bilyan din ang souvenir. Ayun pa. Bukas, sarado lang sila ngayon kasi tingin ko dahil nga weekdays. So, tara kain tayo. So, yan mga katakbong chicks. Meron sila mga souvenir. Pero ako, prep magnet lang. Yan, masaya na tayo dyan. Tapos may mga bamboo alkansya din sila. Yan. Parking. So, yun mga katakbong chicks. Okay naman dito, masaya. Masaya kasi nadalang ambience. Tapos, mas maganda pag weekdays, wala masyadong tao. Kasi pag Sunday, Saturday, maraming tao dito. Pero nga pati Friday. Kaya maganda yung mga picture, wala masyadong kalat. So, ayun lang, lipat tayo sa kabila. Doon mas maganda. So, ito mga katakbong chicks. Nandito tayo sa Santis Park. Yan. Ito yung natatanong natin kanina mula dun sa Windmill Farm. Dito tayo. Paskong Pasko ba? Ganda rin mag-picture dito. I love Pililya. Tara. Medyo nakakapagod tong ginagawa ko pero okay naman. Masaya. Sarap kayang gumala, di ba? Sino bang taong ayaw gumala? So, bibigyan sila ng isang pagmalupitang montage. grabe ang lakas ng hangin dito. Ha? Ay, windmill. Grabe, no? Salikuran ko lang sila. Mamaya hanap tayo ng lugar kung saan pwede mag-drone. Hindi talaga pwede dito, mahuhuli tayo. So yun lang, picture muna tayo. So ayan mga katakbong chicks, nakita nyo naman kung gaano kaganda dito. Kanina nandun ako yan. Ngayon nagbutor ako papunta dito kasi medyo malayo yung entrance. Hindi ako lumusot eh. Diyan ako kanina. Farm. Wind farm. Ito kasi Santis na to. Santis farm. So ito private na. Pero guys, kita nyo naman kung gaano kaganda dito. Diba? Grabe. Sobrang ganda ng ulap. Tapos medyo ano lang dito mahamog kasi siguro nga mataas na rin to. Pero kasi para mas mataas pa yung sa kilometer 9 pag naalala. So yun lang.
100 pesos isang motor kasama na. Kahit may angkas ka o wala, 100 pesos kasama na entrance doon. Then may mga tindahan din dito, souvenir, pero ito private po. Ito yung kanina pinuntahan ko is yun, public lang. So libre lang doon. Parking lang talaga, bayad 20 pesos. Okay naman, sulit ko naman. Kita nyo naman kung gaano kaganda dito mga katakbong chicks. Oh. Kaya lang, hindi talaga pwede mag-drone dito legit kasi nga nakita nyo naman yung windmill. Siyempre, nag-iingat din tayo. Siyempre, kung nag-iingat tayo, mas nag-iingat din sila. So yun lang, ride safe sa atin. Labas tayo, tara. So yan mga katabon chicks, pauwi na tayo. Hindi talaga ako nakahanap ng spot kung saan pwede magpalipad ng drone. Medyo nahirapan ako. Lumapit na ako ng palihim sa kanila kaso safety talaga nung windmill o nung lugar nila yung iniisip nila. Tsaka sabi nila, ewan, kino-confiscate or hinuhuli nila yung nagpapalipad. Kaya medyo natakot ako, wag na lang. Pero sana makapagpalipad kahit malayo-layo na, alam mo yun. Makita lang natin yung windmill. Sayang kasi sayang talaga. Nakakahinayang. Kahit yung malapit na lang, di ba? Tignan natin, ha? So, ito na mga katakbon chicks. Hindi talaga tayo nakapag-drone. Wala na ako makitang open space dito. Useless. Useless yung pagdala natin. Pero okay lang. Maganda naman yung nakita nating view. Maganda rin yung tawag dito. Yung ambience, okay doon. Okay din kumain. Kaya lang syempre, 'di ba? Ako pa naman yung pinaka-favorite ko sa part ng vlog ko is yung tawag dito, mag-drone. Alam niyo 'yan, mga katakbon chicks. Kaso syempre, doon pa rin tayo sa safety kung talagang yun naman yung dapat gawin, 'di ba? Nakakasad lang kasi yung iba napanood ko nakakapag-drone sila doon tapos ako hindi. Grabe, ang lakas nila. Libangan ko lang to, hindi pa ako napagbigyan. So yun lang, ito na, nasa Jollibee na tayo. Wala tayong choice. Bili na lang tayong prutas para masaya. Makakalungkot pero okay lang. At least 'di ba? Nakita naman natin yung ganda ng Pililya. Naganda siya dahil talaga sa windmill. Tapos tinayuan na lang ng mga tindahan doon, tourist attraction. Pero ang pinaka the best talagang niya doon, tourist attraction is yung windmill. Yun lang yun. Sa napansin ko yung iba doon naglagay na lang ng kung ano-ano. 'Di ba? Ayun, ride safe sa atin. Kahit nakakalungkot, okay lang. At least nakagala tayo, 'di ba? Kasi bukas morning shift tayo. So, wag tayong papayag na dumaan yung isang araw na day off mo, wala nangyari sa buhay mo. Yun lang yung masasabi ko. Malungkot man o masaya, at least nag-exist ka sa araw mismo ng day off mo. Yung isang araw na yon may nangyari. Nagkaroon ng kahulugan, pangit man, masaya, maganda, kahit ano ba yan. Yun lang, ride safe sa atin, uwi na tayo. Pero kain muna tayo sa Imprint.